Dito naman tayo sa 88th anniversary at iba pang update sa OGCC ating pag-uusapan kasama si Government Corporate Council Justice Rogelio Quevedo ng Office of the Government Corporate Council. Justice Quevedo na imbag na aldaw. Alam ko ang Quevedo kasi from Ilocos at magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. May imbag na aldaw, Nina, and isang malaking pagkakataon ang maimbita mo ulit dito sa iyong programa sa PTV4. Good afternoon po. Meron tayong kasamang dalawang attorneys. So, tanong niyo na po yung gusto niyong itanong, ha? Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan muna, ano po ba ang mandato ng Office of the Government Corporate Council or itong OGCC? Alam mo, Nina, yung Office of the Government Corporate Council ay mag-celebrate ng 88th anniversary. Yung Government Corporate Council, ang pinaka-abogado ng lahat ng government corporations, government financial institutions, pati ng mga ospital, at maging ng PCSO at saka PAGCOR. Masyadong marami ang pinag-aabogaduhan ng Office of the Government Corporate Council, pati yung mga water districts. Ito ang pinakatahimik na nagtatrabaho dahil sinisigurado nito, katulad ng Commission on Audit, ang lahat ng kontrata ng mga government corporations na nag-i-involve ng mga billions of pesos ay tama at napoprotektahan ang mga kontrata nilang napapasukan. At nire-review ito at inaayos ang lahat ng kontrata ng mga government corporations. Mas kilala ang Office of the Solicitor General kasi yung Solicitor General, yun naman ang abogado ng mga government agencies. Ang OGCC ay abogado ng mga korporasyon ng gobyerno na nagpo-provide ng mga serbisyo at sa ating mga kababayan. Justice, bilang statutory council ng mga government-owned and controlled corporation, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ilang porsyento po ang success rate sa ngayon ng OGCC mula sa mga hawak nitong mga kaso? Yan ang isang bagay na pinagmamalaki namin. Dahil ang OGCC ay hindi lang nagre-review ng kontrata, kung hindi pa rin abogado na nag-a-appear sa mga lahat ng litigation ng government corporations. At binabawasan na namin, simula nang ako ang maging Government Corporate Council, ang pag-retain ng mga external legal counsels. Hindi na kami kumukuha ng mga Makati counsels, ang OGCC na, at sa pinagmamalaki ko na between 71 to 80% ang success rate ng OGCC. Kasi pagka Supreme Court at saka sa COA at sa Court of Appeals, OGCC lang ang nag-attend ng trial at gumagawa ng mga pleadings ng mga government corporations. Kaya yung number na yun, mga 71 to 80% ang success rate so far this year. And I hope tataas pa yan. Wow, that's good news, That's no? very high, Yeah. success rate. Can you name some notable, just a few? Yung isang pinaka-prominente namin, nangyari nitong May, na ipanalo ng OGCC yung asunto ng Philippine Charity Sweepstakes Office involving almost 800 billion. And then 800 million pesos. Kaya pigilan namin yung asunto ng PCSO na manalo yung nagpipilit na siya merong mga collectibles sa Philippine Charity Sweepstakes Office. So yan ang pinaka-role ng OGCC, ipagtanggol ang interes at karapatan ng mga government corporations. At alalahanin niyo na ang mga government agencies, alam nito ni Yusek March, ang mga government agencies merong immunity from suit. Pero ang government corporations, pwede mong idemanda sa kahit na anong husgado ang mga government corporations kasi performing
proprietary and corporate functions. Kaya para kaming ordinaryong abogado na lumalaban sa husgado para ipagtanggol ang karapatan ng mga korporasyon. Ayun nga po, so sa bilang mga kaso na inyong hinahawakan, ilan po ba? At ano naman po yung mga challenges na kinakaharap ninyo ngayon? Ang OGCC po, kahit na sinabi ko na meron kaming kliyente na mahigit 1,000 korporasyon, ay meron lamang pong 7-8 abogado. Nilalakad po namin sa Senate at saka sa Congress na magkaroon kami ng karagdagang mga abogado. Kung ikukumpara nyo po sa Office of the Solicitor General at saka sa Public Attorney's Office na merong mga 800 hanggang 1,000 abogado, ang OGCC po ay meron lamang 78 lawyers. Kaya yung pong hinihiling namin, sana mapagbigyan kami ng Congress na makapagdagdag ng maski mga 40 abogado man lang para ma-handle namin. Kasi ang isang abogado po namin ay nag-handle active cases ng mahigit 200 kaso. Active yun, ha? Dahil nga, ang aming plantilla ay 78 abogado lang sa OGCC. Yun nga sabi ko, yung OGCC ang isa sa mga pinakatahimik na ahensya ng gobyerno na gumagawa ng kanyang tungkulin at hindi masyadong kilala. Oo. Diba? Hindi kilala masyadong OGCC. Mabuti na, pero nagagampanan niya yung kanyang tungkulin ng tahimik at pinagmamalaki ko nga na nananalo sa mga asunto dahil we have the necessary expertise already. Meron kami 10 teams na hinati namin na merong isang team na expertise banking, isang team na expertise yung mga water districts, isang team na expertise yung mga gaming. Kasi nga, kliyente rin namin ang PCSO at saka ang PAGCOR. Tapos meron ding mga tinatawag na export processing zones. Talagang iba-iba ang aming hinahawakang asunto. Sana maka-incentivize rin tayo ng mga abogado na sumali at mag-apply po sa OGCC, no? Kasi kung 200 per lawyer ang hinahandle na cases, napakahirap po niyan. Pinagmamalaki ko rin na naipasok ko na yung dumami na rin ng mga estudyante, mga dati kong estudyante sa UP at Ateneo na pumasok sa OGCC. Dahil we are really trying to professionalize the OGCC at magkaroon ng career sa corporation law. Justice, bilang isa ang economic development sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., paano po nakakatulong at ano po ang participation ng Office of the Government Corporate Council hinggil dito? Ang OGCC po ang may mandato na mag-review ng lahat ng kontrata ng public-private partnership. So, yung mga kontrata na papasukan ng ating pamahalaan dahil sa ang trust po nitong pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. ay magkaroon ng mga mahigit pang mga projects kasi mag-i-improve lang ang ating economic development kung papasok ang foreign investment. In fact, yan ang dahilan kung bakit nagbibiyahe ang ating Pangulo para hikayatin ang mga foreign investors. At yung mga kontrata po niyan, kailangan pong ma-review at maiayos ng Office of the Government Corporate Council at nang hindi naman sa bandang huli ay may hindi maprotektahan ang interest ng ating pamahalaan at mga government corporations. So, while the government is trying to encourage the entry of foreign investments, the OGCC sees to it that the contracts are done properly and within the parameters of international arbitration. Yan pa rin isa naming inaayos kasi kailangan namin magkaroon ng expertise sa international arbitration. Dahil instead na sa mga husgado, paratingin yan, ay magkaroon din tayo ng mga international arbitration sa London, sa Singapore, at sa Washington, D.C. So we are trying to train our lawyers in international arbitration.
That's great Wow. news because it expedites another mode of settling mga disputes, 'di ba? In fact, sa Singapore, Hong Kong, they don't go to courts anymore. They'd rather do arbitration na lang para ma-settle kagad yung mga Kasi issues ang mga na. foreign investors, kuminsan kasi hindi mo maalis sa kanila na hindi sila mag-worry sa tinatawag na hometown decision. Kaya ang pinakamaganda ngayon sa buong mundo ay international arbitration. That's the reason why in the almost 1 year and a malapit na ako mag 1 year and a half, ay tinitrain natin ang mga abogado natin, lalo na yung mga bata. At ang sabi ko nga ay, nananalo tayo sa international arbitration. Pero ayaw naman natin na basta arbitrate lang. Kailangan nakaayos na yung kontrata. So, nire-review na namin yung kontrata para hindi na humantong sa anumang asunto o sa arbitration. Mahal ding makipag-arbitration. Ngayon na meron na tayong tinatawag na face-to-face, mahirap naman magpapadala pa ako ng mga abogado sa Washington, D.C. Although syempre gusto nila yun. Buti na lang merong technology ng Zoom Yes. na pwedeng magkaroon ng hearing ng international arbitration. Hindi na kailangan masyado ang face-to-face. Pero kailangan na lang matrain sila ng mga procedures. At tipid pa yan sa gobyerno. Malaking tipid sa gobyerno, not only in the cost of bringing these cases to international arbitration, but also in the awards and rewards na naipapanalo. Yun nga, inuulit ko, nananalo ang OGCC dito sa mga international arbitration cases na ito. Galing po siguro ng inyong mga Magagaling yung estudyante mga dati abogado na natin, abogado oo. nyo ngayon dahil sa kanilang profesor. Ito pong sinasabi nyo kanina na mga yung inyong partisipasyon, yung pagre-review ng mga kontrata sa mga public-private partnerships. Ano po dito yung isa sa mga, ang alam ko isa na iya po isa yan sa mga proyekto rin ninyo or tinatrabaho ninyo? Opo, Kumusta po yun? Yan po ang isa sa mga projects ng Department of Transportation na rehabilitation ng international airport natin. Yung MIA Authority kasi, although yung airport natin, di ba, ang tawag doon ay Ninoy Aquino International Airport, pero yung ahensya ng gobyerno na nagmamanage nito ay ang MIA Authority. So, yung kontrata nila ngayon, they're inviting, at maganda naman, pumapasok yung mga eksperto ng paggawa ng airport. Yung South Korea, yung Singapore, yung London, na siyang may mga eksperyensa, ay interesadong mag-bid para sa rehabilitation ng ating Terminal 1, 2, 3, and 4. Di ba, maganda na yung Cebu International Airport. Ang OGCC rin ang nag-review ng mga kontratang yon, yung Clark, dinedevelop din natin, at pati yung Sangli. So, alam mo naman na kailangan yung airport, sabi nila yung airport natin ay isa sa mga worst airports. Pero we are very hopeful and positive na bago matapos yung administrasyong ito, ang ating Manila International Airport ang isa sa mga ipagmamalaki natin sa buong mundo at magiging comparable maging sa Singapore. Singapore Airport. Yun ang project nitong administrasyong ito. At involved ang OGCC sa pag-review ng mga kontratang ito para magkaroon naman ng kumpiyansa yung ating mga investors. Hindi magkaroon ng problema na katulad ng nangyari sa Terminal 3. Naka-4 na presidente yung Terminal 3 bago na i-operate. So, yung Terminal 1, Terminal 2, we hope that at yung Terminal 3 na i-integrate sa improvement at pati yung ating domestic airport. So, the OGCC will be very much involved we even attend the bids and awards committee procedures to see to it that the investors will have the confidence na sumali at kasi pinagmamalaki ko rin yun na isa sa mga magandang reputasyon ng OGCC ay pagka nandoon daw ang OGCC, kampante ang mga foreign investors. Kaya sabi ko nga sa iyo, tahimik lang ang OGCC pero ginagampanan yung kanyang tungkulin very efficiently and has the integrity. Yan ang isa sa pinagmamalaki ko. Nagkakaroon ng tinatawag natin talagang integrity even among the foreign
investors. Matanong ko lang, Yusek March, no, bago yung sa susunod na tanong, magkano po ba yung proyekto dyan sa NAIA? Ilang bilyon? Yung sa NAIO... 400? Oo. 400? Mga 400 Ay, sorry, billion. 170 lang. Hindi naman 170 billion. Billion, oo nga pala, kinocompute ko. 170 billion pesos itong project na to. At kailangan matapos before mga 2027, it has to be operational. Kaya we are now finalizing. Siguro itong araw na to, ilalabas yung mga bid documents. Ngayong araw na to. Oo, ilalabas yung mga bid documents. Sana dito na umabot sa programa at breaking news. Titignan natin ngayon kung sino ang bibili Sino? ng bid documents para talagang ma-identify natin kung sino ang magsisisali. Yung binanggit ko sa iyo ng mga na babalita, hindi naman tayo sigurado na sasali kasi mahal din ang bumili ng bid documents. Kaya makikita natin, malalaman natin siguro bukas ng umaga kung sino ang mga sasali dito sa bidding na ito. Okay, papanoorin ko to. Dito sa, susubaybayan balik po ko na. kayo bukas sa Justice. I-announce niya Announce siguro. namin yan for sure, Ma-announce yes. siya kung sino, malalaman natin mula sa DOTR kung sino ang mga bumili ng bid documents. Okay. At January yata, ang last day ng submission sa bidding. And so, sabi ko nga, ang OGCC is actively involved. Kaya yung mga joint venture, yung ginagawa ng ating presidente tungkol sa mga development projects, ang OGCC ang nagpa-plancha. Ini-encourage investors, pagkatapos, ipinaplansya naman ng OGCC yung mga kontrata na pinapasukan nitong mga government corporations na ito. Okay. Justice, bukod po sa mga nabanggit ninyo, ano pa po ang mga aasahan ng ating mga kababayan mula sa Office of the Government Corporate Council? Ang nabanggit ko nga sa iyo, bukod sa hindi na gumagastos ang gobyerno natin ng pagbabayad ng mga private councils, kaya ang OGCC na ngayon ang gumaganap nito. Pinagbawal ko na ang pag-hire ng mga private councils. Ang OGCC ay sinisikap na mapaglingkuran ang ating mga kababayan to see to it na yung mga kontrata na pinapasukan ng mga government agencies ay above board at naayon sa batas. Sinisigurado ng OGCC na dumadaan ito sa bidding. Hanggat maaari ay walang mga negotiated procurement. Kasi sinisigurado ng OGCC na lahat ito ay honest to goodness bidding. So, hindi lang kami uma-attend ng bidding committee, kung hindi, sinisigurado rin namin na yung procedures para sa bidding ay nasusunod. Hindi lang yung meron noon mga balita na naririg ang bidding. Ang OGCC ngayon ay yun ang kanyang role, to see to it that the bidding is properly conducted. Alright. Okay, dito naman po tayo sa inyong mga paghahanda para sa 88th anniversary ng OGCC. Ang OGCC nga, sabi ko, ay 88th anniversary na. Ang mga nauna sa akin ay mga illustrious personalities na katulad nila Senator Ambrosio Padilla, Justice Lolong Lazaro, Senator Jokno, at kaya talagang yung OGCC ay may mahabang karanasan at expertise, at ang mga nauna sa akin ay nagkaroon ng mga magagandang role sa ating pamahalaan after their stint in the OGCC. Yun nga lang, isa ako sa mga pinakamatanda na humawak nitong role na to, kasi ako nag-retire na sa UP College of Law. Yun na lang ginagawa ko bago ako na hila para pumunta rito sa OGCC. So, malamang siguro this will be my last position in government, and we hope that we can continue the expertise that the OGCC had done in the past 88 years. Thank you for your public service, sir. Salamat po. Sir, meron po ba tayong mensahe po sa ating mga kababayan? Ang masasabi ko siguro ay, bagamat ang inyong Office of the Government Corporate Council ay isang tahimik na institusyon, ay ginagampanan nito ang kanyang tungkulin na maging abogado ng lahat ng
mga ahensya ng pamahalaan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Government Corporate Counsel Justice Rogelio Quevedo ng Office of the Government Corporate Counsel. Salamat po.